Patuloy ang pag-aalala sa London dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa mga Hudyo, pati sa kanilang tahanan at lugar ng pagsamba. Kasama natin ngayon mula London si Phil Rosenberg, Presidente ng Board of Deputies of British Jews. Salamat sa iyong pandalo, sa kasamaang palad sa ganitong sitwasyon. Salamat, Emily. Shalom. Shalom, shalom! Matagal na kami nag-uulat simula Oktubre 7 at pagkatapos noon. Maraming karahasan at antisemitismo sa UK pero talagang personal ito para sa amin. Narinig namin ito sa Northern California sa Katangaliang Tapat. Mga tao walang takot o hiya, walang pakialam kung sino ang makakita. Sinusubukang gumawa ng napakadelikadong bagay. Tama ka dyan, Emily. Simula nung ikapito ng Oktubre, nakita natin ang paglaganap ng antisemitismo, hindi lang sa mga pag-atake nung ikapito ng Oktubre, kundi pati na rin sa buong mundo. At sa ating konteksto, tulad ng sa maraming ibang diaspora na komunidad, nakita mo na nagsimula ito sa mga mapanirang slogan, mga taong nananawagan na gawing pandaigdigan ang intifada at iba pa. Nangyayari ito online at sa mga universidad. Kalaunan, nagiging mas lantad pag-atake gamit ang graffiti, mga pag-ataking panununog at pananaksak. Ilang buwan na ang nakalipas, naranasan natin ang pinakanakamamatay na pag-atake sa loob ng maraming siglo sa komunidad ng mga Hudyo sa Britanya sa Heaton Park Synagogue, Manchester. Kaya alam mo, sa sinabi ko, ibig kong sabihin, natatakot ba talaga ang mga tao na lumabas sa kalye? Naiintindihan ko na tinatakpan ng mga tao ang kanilang bituin ni David o nagsusuot ng sombrero sa ibabaw ng kanilang kipa. Sa tingin ko, ang mga ganitong bagay ay nagpapalakas lang ng takot. Samantalang gusto ng tao na mamuhay ng normal. Pumasok sa paaralan, pumunta sa supermarket, bumili ng kape. Sa tingin ko, may sitwasyon ng takot at galit. Pero ang takot at galit ay hindi lang tungkol sa personal na kaligtasan. Tungkol ito sa mga nangyayari sa ating bansa, lipunan, at pati na rin sa iba pang bansa at lipunan. Ang leson ng antisemitismo na nagpasimula ng digmaan sa gitnang silangan ay narito na rin sa ating mga kalsada. Sa totoo lang, hindi namin iniisip na tumugon ang mga gobyerno o lipunan sa mahalaga at nakakatakot na sandaling kinakaharap natin bilang bansa at lipunan. Maraming British na Hudyo, kabilang ang isang biktima ng pananaksak sa Golders Green, ang nagsabing nabigo sa kanila ang gobyerno. Sa palagay mo ba patas ang ganitong pagsusuri o mahirap lang talagang matukoy ang mga posibleng terorista? Sa tingin ko, nahirapan ng gobyerno sa bagong sitwasyon. Marami na itong nagawang mahalaga at kapaki-pakinabang, lalo na sa paulit-ulit na pagtaas ng pondo para sa seguridad ng ating mga institusyon na labis naming pinasasalamatan. Nakita natin ang pagdami ng mga pulis at nagpapasalamat kami sa kanila. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis at napigilan ang mas malalang mangyari. Sa tingin ko, hindi pa talaga naunawaan ng gobyerno ang hamon ngayon. Sabi ko nga, hindi lang ito laban sa komunidad ng mga Britanikong Hudyo, kundi pati sa buong Britanya. Dapat tayong lumipat mula proteksyon tungo sa pagpigil at mula depensa tungo sa pag-atake. Ang mga antisemitiko ay gustong taasan ang kapalit ng pagiging Hudyo. Dapat nating taasan ang kapalit ng pagiging antisemitiko, kaya't yan ang hiling namin sa gobyerno at lipunan. Ano ang magagawa nila? May ilang pwedeng gawin. Una, dapat ideklara nilang teroristang organisasyon ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Napansin din namin na may mga kaparehong nangyari sa Australia na nauugnay sa Iran. Kung mapatunayang Iran ang may sala, dapat paalisin ang embahador at ipasara ang embahada. Hindi dapat payagan ang dayuhang bansa na magdala ng galit dito. Bukod pa dyan, kailangan nating makita na may aksyon laban sa mga mararahas na slogan, ang marahas na pananalita na nagdudulot ng karahasan sa mga protesta at sa mga universidad. May mga misikero ring parang sinusuportahan ng mga grupong tulad ng NICAP na sumusuporta sa Hezbollah at Hamas at mga tao gaya ni Bob Villen na nananawagan ng kamatayan sa IDF o iba pa o nagpapahayag ng galit sa dating empleyadong Hudyo. May mga epekto ang mga bagay na ito at kailangan ng aksyon kaugnay dito. Kailangan nating makita ang aksyon laban sa ekstremismong Islamista sa ating komunidad. Alam mo, natutuwa talaga ako at dapat kong sabihin ito, marami tayo mga kasamahang Muslim na lumapit, nabigay ng pahayag at talagang nakakataba ng puso yon. Iyan ay tanda ng pagtutol sa mga gusto maghati sa atin. Alam nating may mga mangangaral ng put at ekstremistang nagbabanta, hindi lang sa atin, kundi pati sa ilang moderate na leader Muslim. Kailangan silang harapin sa komunidad
at buong lakas ng batas. Tulad na sabi mo, palawakin pa natin ito. Alam ko nagsisikap tayong makipagkita sa iba't ibang leader Muslim. Mahalaga talaga ang pag-uusap. Hindi ibig sabihin na lahat ay naging radikal, pero iniisip ko, nag-aalala rin ba sila tungkol sa lumalalang karahasan na nakakaapekto sa mga taong mapayapa at nais lang mamuhay bilang mga mamamayang British? Tiyak na totoo yan kapag nakikipagkita kami sa mga leader Muslim, lalo na kapag isinasa publiko namin ito, marami kaming natatanggap na galit, lalo na sila. May kabulukan talaga sa kanilang komunidad. Kaya napipilitang magtago ang gustong gumawa ng tama at hindi na rin ito nakakagulat. Malalaking target ng ekstremismong Islamista ay mga Muslim mismo, gaya ng nakita sa gitnang silangan mula ISIS hanggang Islamic Republic of Iran. Karamihan sa biktima ay Muslim. At tina-target nila ang mga Muslim na hindi sumusunod sa gusto nila. Yung hindi sumusunod sa marahas at mapanirang agenda nila. Kaya kailangan nating palakasin ang mga moderado at lumaban ng matindi laban sa mga ekstremista dahil walang dahilan para hindi tayo magkasundo. Dapat tayong magkasundo. May mga taong gustong pag-awayin tayo. Dapat natin itong labanan. Salamat. Maganda ang iyong paliwanag, Phil Rosenberg, Panggulo ng Lupon ng mga kinatawan ng mga Hudyo sa Britanya. Salamat, Emily. Israel High. Israel High.